Hello mga idol, may panibago tayong pasyente. Yan o. Tanggalin natin mga idol yung tubo. So what's up mga idol, ipapakita ko sa inyo yung ating tinanggal na tubo doon. So pansinin nyo mga idol, ay yan ang layo ng kanyang sawian. Kaya ito tabingi, nung pagtanggal ko ay pumaling agad siya. Nung matanggal ko yung bolts sa kabilang dulo ng plants ay pumitik agad siya mga idol. So yan ang cause ng pagiging crack nya, nabibiyak. Papunta doon yung biyak nya kabila, papunta doon mga idol. Kasi laban siya, yung kanyang pagka-angle ay hindi nakuha doon sa tamang pwesto, kaya lumalaban siya mga idol. So ang gagawin natin dito ay kukunin natin yung tamang angle doon. Doon na tayo magkukuha ng plans to plans sa actual na mga idol. Kahit dito sa kabila mga idol, yan, pansinin nyo ang layo. So yan, laban na laban siya mga idol. So ito yung ano nito, kailangan natin makuha yung tamang angle nito doon. Hello guys, so ito na nga pala yung update ng ating bagong new project na gagawin. So itong 45 degrees ay aking hatiin nga pala yan mga idol. Hatiin ko yan sa gitna para dyan ko siya ilalagay sa portion na yan. So as you can see, so nasa 42 degrees yan mga idol. 22 degrees yung kanyang angle. Ginamit na lang natin ng konting mekos kung paano natin makita o malaman yung kanyang angle. So yan, naka-prepare na lahat ng ating gagamitin. Mag-assemble na lang ako mga idol. So nalagyan ko na ng mga ano nya. So yan, kung paano mag-degree. So yan, naka-tapered na yan. Itong isa, grindering ko na lang mga idol. Pero yung side kahit hindi na. So ang gagawin natin ay mag-assemble na lang tayo. I-tip up ko na to dito. Bali puputulin natin ito mga idol. Itong 45 degrees na to ay gagawin natin 22.5. Hatiin natin sa gitna para doon natin gagamitin. Diyan. Hello guys, i-spot ko nga pala itong 45 degrees style po dito sa tubo. Kasi puputulin natin to para hindi tayo mahirapan mag-ipit sa gato nito mga idol. So i-spot lang natin dito. Pag naputol natin yung 45 degrees, then tatanggalin natin ito kasi ito yung nagamitin natin dun sa ating new project. So i-spot ko lang mga idol. So yan, puputulin natin to. So ipit lang natin sa gatong. At least madali magputol kasi may holder na tayo kaysa yung dito lang tayo maghahawak. So yan, tara let's go, putulin natin to mga idol. Putulin natin yun guys. So yan, very easy kasi hindi na tayo mahirapan mag-ipit dito. Yan, naputok na natin siya ng 22.5 degrees mga idol. So ito na yung gagamitin natin. Hello mga idol, ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung ginamit ko para makuha ko yung angle nito mga idol. So ito yung 45 degrees, pinutol na natin. Then kinuha ko yung angle dun sa original. Ito yung ating ginamit mga idol para makuha ko yung angle, yung tamang angle nya. So yan, dito lang yan. Kinuha ko lang dito sa side nya na yan, sa ibabaw. Pwede kayong kumuha sa ibabaw mga idol, pero ako dito ako sa outer kumuha mga idol. Dito ako nag-align mga idol, ganyan lang oh. And of course kung wala kayong ganyan, pwede to mga idol. Ito yung legendary na ginagamit. Ito yung mga pang old school mga idol. So ito, yan, ganyan lang. May mga gumagamit nito noon mga idol, hanggang ngayon mayroon pa rin. So ito, pili lang kayo sa dalawang yan kung alin yung inyong natitipuhan. So yan, naka ano na siya,
gap na rin siya. So i-welding na lang natin, i-spot na lang natin yan. So dito ko muna to ipipit up mga idol, tapos saka na ako magpa-final doon. Ilalagay natin yung plans na yan doon sa location kung saan tayo nagpalit ng tubo, para makuha natin yung tamang angle nya, yung saktong lapat nya mga idol. So tara, let's go! What's up mga idol? Dagdag kaalaman tayo mga idol. Simpleng tips paano maglagay ng divide or natin ito mga idol. Gagamitin natin itong ating special tools. So yan ay nakasukat yan dito sa elbow. Kung anong size itong elbow, mayroon tayo naka-prefer nyan. Then nakahatig na nga pala yan sa 4. So yan, napakasimple lang. Pwede nyo itong gawing diskarte ganito mga idol. So yan, ilapat nyo lang to, kiss-kiss nyo lang mga idol. Yan, once na bumakat na to mga idol, yan, may bakat na yan siya. So ito yung guhit natin, itapat mo lang yan dyan. So ganyan, yan. So yan, nakatapat na mga idol yung guhit nitong kinis-kiss natin, tapos yung guhit nitong ating marker. So yan, ganyan lang. Pwede na natin siyang guhitan mga idol. Pwede na ang guhitan. Yan. So, yan. May guhit na tayo. Yan. Pinaka-simple yan na paraan ng pag-divide o pag-marking ng ating elbow. So, pwede nyo pang guhitan dito sa loob. So, yan na. Magiging itsura niyan. Yan. What's up guys? So ito yung continue ng ating ginagawang project. So i-spot ko na nga pala ito mga idol dito sa ating symbol na tubo na naka-degree ayon sa degree ng stock. So ito, stock pipe. So ito na, nilagyan ko na ng marker yan. Then i-spot na natin dito mga idol. Dito na natin na-symbolin to para pag salpak natin doon ay titingnan na lang natin yung align kung ano pang pwedeng baguhin. Kasi hindi ko nasusundan yung original o yung luma na tubo. Babaguhin ko na siya, i-modify ko siya para maitama ko yung tamang distance, saka tamang lapat, tamang angle mga idol. So i-spot ko na to. Hello guys, so ito yung update ulit ng ating ginagawa. Yan, na-tacking ko na yung kabilang dulo, yung may elbow na yon. Tapos yung naka-degree. So ito naman yan tayo dito. Magta-tacking na tayo dito kasi kinuha ko na yung tamang angle niyan. So yan, naka-angle na siya. So i-spot ko na lang yan mga idol. Then huli natin ikakabit yung dalawang plans. Tapos isusukat na natin dun sa original niya na location. So titingnan na natin yung align nito kung tatama na to doon mga idol. Kasi binago ko siya. Binago ko yung kanyang nakatamang degree na siya, yung tamang posisyon. So yan na, i-spot ko na lang yan mga idol para may salpak na natin yan doon. Madali lang naman yung pag-fit nito mga idol, madali lang yung ating pag-fit up nito. So tara, let's go! Hello guys, i-spot na natin to para matapos na natin to. Titingnan natin dito sa babaw mga idol. So yan. Yan, ito na nga pala yung alignment niya ngayon. So yan, pantay na siya. Yung dati malayo, nung pagtanggal ng dati na malayo na siya. So yan. Okay na to mga idol. Tatanggalin natin to, then ipo-full weld na natin to. So yan na nga pala mga idol yung ating update na ang ginawa nating tubo. So yan, packing ko na siya doon. Yan. Start na tayo mag full weld mga idol.
Hello mga idol, so ito yung continue natin. So ito na yung last na tong pasadaan natin na to. And then tapos na, finish na tayo lahat mga idol. So time is 4:45 mga idol. So patapos na tayo, sakto lang. Kakabit na natin to. So tara, let's go. Hello guys, so ito na nga pala yung update ng ating project. So tapos na nga pala yan mga idol, tapos ko na yan ma-full weld lahat. Then kulang na lang pintura, pero ikakabit ko na yan ngayon mga idol kasi kailangan yan. Bali, ang magpipintura na lang yan mamayang gabi ay yung ating watchman. So tara, let's go. May naka-ready na tayong gasket mga idol. So tara, let's go. So dun tayo sa taas. Hello guys, so yan na nga pala yung ating ginawa. Naisalpak na namin, buti tinulungan ako ng aking third engineer. So thank you so much sa mga nanood. Sana may natutunan kayo, kahit simple lang yan. Sana may nakuha kayong diskarte dyan sa video na yan mga idol. So pakisupport naman yung ating Facebook page, Sipits Vlog mga idol. Kung bago lang kayo, pakipollow naman ako mga idol. So thank you so much, thank you. Abang-abang lang sa mga sunod natin video. So thank you so much mga idol, thank you.